Para ko itong hinostage. Oh, yan talaga ang sinabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan, kay Mangga. Dahil ang Manggang ito, mga kababayan, sabi ni VP Sara Duterte, na ang kapatid mo ang nagpatapon sa ICC sa ama ko. Kaya nararapat lang na ikaw ang magpabalik nito. Oh, kaya nga ba ni Mangga, mga kababayan? Magsalita ka na kasi, Mangga. Tungkol dyan sa kapatid mo, panoorin niyo po, mga kababayan, ha? Dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Hawakan mo yung ulo. Buhok dito, oh. Sige. Salita ka, oh. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sana sa nga. Pilipinas. Sana nga, mga kababayan. Sana nga. Ang Bring dinaran... him home. Bring him home. Ang sabi ni VP Inday, mga kababayan, na maging ang mga taga-ibang bansa, mga banyaga, mga kababayan, sa tuwing nagpupunta siya sa ibang bansa, nagsasabing, ganyan ba talaga ang gobyerno niyo sa Pilipinas? Basta-basta na lang isosurrender ang dating presidente sa mga banyaga? Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa mga trabaho dayuhan ko pa yan, ha? bilang isang vice president at dating education minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen. Diba? Bangag lang ang kayang gawin yan, mga kababayan. Isang kabangagan. To a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya. Pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Former president, the most loved president, mga kababayan, the best president. Kaya ako man ay binaboy ng bangag. Kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin as a Filipino, karaniwang mamamayan, nahihiya ako talaga sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. What a shame, what a shame. Ano kayang mukhang maiharap dito si BBM, mga kababayan, nun kung mayroong mga ASEAN? Alam na mga taga-ibang bansa, mga kababayan, ginawa niya kay PRRD. Kapal ng mukha ni BBM, mga kababayan, ano? Duterte! Rally tayo ulit! Kaso nga lang, mga kababayan, hindi tinatablan ng rally itong mga animal na mga bangag, mga kababayan. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos. Bingo! Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, yan ang bubudol na naman sa'yo, Sara, kapag presidente ka na. Yan ang makikiusap sa'yo na wag nang panagutin si BBM. Hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Paano niya ibabalik? Pero at least, mga kababayan, ang ginagawa nitong si VP Inday, strategy niya, nilalagyan niya ng pressure sa Amy. Alam ni VP Sara na walang magagawa niya sa Amy. Ang bola, mga kababayan, andun na sa ICC. Nasa kamay na ng mga judges. Nilalagyan lang niya ng pressure sa Amy, mga kababayan. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Hanggang magsalita yan sa Amy. Sige, VP Inday, i-pressure mo na, i-pressure. Dahil hanggang ngayon, deny pa, mga kababayan. Wala akong ebidensya nabangag si BBM. Di ba? Ako ba din naghatod sa iyahan dito? Di ba? Ako ba ang nagdala kay PRRD doon? Dili man? Hindi ako. Di ba? Di ba? Iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mga. Dahil ang kanyang kapatid, mga kababayan, ang nagpatapon kay PRRD doon sa The Hague. So ikaw ang inatasan kong kumuha pabalik kay Tatay Digong. Papuntang Davao. Kaya dala-dala ko yan siya lagi. Kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit?
kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila. Balik mo na si Tatay Digong. Dapat si si Bangag ang sasabihan ng mga tao niyan. Balik mo si Tatay Digong, ikaw ang nagpatapon. Pero ayaw niya, mga kababayan. Yan nga ang kanilang purpose. Baba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Bakit ako? Ikaw! Oh, ikaw, Aimee. Diba? Sige, BP, pressure mo yan. Oh. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Tapos, iharap mo sa mga tao para masisi. Oh. Galit na siguro niyan sa Bangag, mga kababayan. Sana nga magsalita na ito si Aimee, mga kababayan. Bitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Pagkain. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing. Mga oligarko, mga dilawan, liberal party, mga kababayan. Oh. Dahil hindi siya makontrol ng mga liberal. Ang mga liberal, mga kababayan, comprised yan ng mga oligarko, yung naghahawak ng mga negosyo dyan sa Imperial Manila, mga kababayan. Yung mga media, yung nagko-control, mamanipulate sa ating bansa. Hindi nila kayang i-manipulate si Tatay Digong Kaya inaaway nila, mga kababayan. Sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. Tama. To them, we are a hindrance. See? Yan ang sinasabi natin Tinik sa kanilang lalamunan, mga kababayan, itong mga Duterte para sa kanila. At yung mga taong iyon, ang gusto nila, mga kababayan, manatiling mahirap ang mga tao. Sila lang ang yayaman dahil para makontrol nila, mga kababayan, ang bansa. Obstruction to the path of their personal ambition. An enemy they must eliminate to clear their way. Napanood nyo ba yung speech ni Senator Aimee doon sa Senado? Hindi! Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi namin napanood. Hindi ko po napanood, pero panoorin nyo. Ayaw namin. Marami ang nagsabi sa akin. Hanggat hindi niya pinuput yan in action, those are just empty words. Pagod na tayo, mga kababayan, makinig sa mga buladas ni Aimee. Gawin mo na lang, Aimee. Bibilib pa kami siguro. Na ipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Correct. Typical of people drunk in power. Nalasing sa kapangyarihan. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang pinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, araw ng kalayaan. Yung ating KKK, kataas-taasang kagalang-galangan, katipunan. Kasaysayan, kalayaan, Iba pala. kinabukasan. At naniniwala akong KKK. panalo natin ang laban Kasama na ang ito dahil laban natin itong Ito. lahat. May papanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis, at bangis. Bagis! Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Mamamayan. Mga kababayan, alam na natin lahat kung ano ang problema ng ating bayan. Corruption. Yan talaga. Dahil nagrereklamo tayo araw-araw.
kami na nandoon sa Pilipinas, nararamdaman namin araw-araw. Example na lang, yung tagtag ng EDSA, araw-araw. Kaya ang consultation namin ngayon, Paano? Naglagay tayo ng presidente, ang issue right from the start is ang pagiging kurakot, mga kababayan. Sabi nga ni Pacquiao, kapag nanalo yan, trilyon na ang nanakawin yan. Ang bulok na Pacquiao din, mga kababayan, sama-samang babagag muli, ayun, natalo. ay hindi kung ano yung reklamo, kundi kung ano yung naisip ninyo at nakita ninyong solusyon. Solusyon! Nakita ninyo sa ibang mga bansa, kung saan kayo ay nanirahan, kung saan kayo ay nagtrabaho. Whether by choice or by force, you have lived and worked abroad. You have witnessed effective systems and thriving communities. What best practices from other countries should be adopted in the Philippines? What changes would you like to see for a better future? Sa konsultasyon na ito, nais naming marinig mula sa inyo ang inyong mga karanasan sa ibang bansa upang mabago natin ang direksyon ng ating bayan. We should demand change. Change. We should fight for change. Change. Ang araw ng kalayaan ay maging inspirasyon sana natin para patuloy na maging tapat na mga Pilipino. Tulungan po Correct. natin ang Pilipinas. Huwag tayong mapagod sa pakikipaglaban para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, Napindot. lalong-lalo na ng ating mga anak. Huwag nating ipagkunulo ang kapwa Pilipino pagkanulo. o isuko ang interes ng Pilipinas. Nagkanulo na ni Marcos. Tapos na. May pag-asa po tayo. Kung bababa sa 2028. 3 years pa. At bilang mga maisog na mga Pilipino, Maisog ang baho. Ngayon, mga kababayan, mga kababayan, namumuno. Matapang ang amoy. Dahil mga bangag. may magagawa tayo. Mga kababayan, sa ating patuloy na pagkakaisa, ay hindi tayo mabubuwal. Hindi tayo matutumba. Hindi tayo mapapabagsak. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Kung mahal. Ang lahat ng ginagawa Gawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran! Memorize na natin, Bye-bye! Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.